everyone, and welcome to another episode of Sa Atin Lang To, Promise! Sa podcast. The podcast. Wow, very light naman ang aura natin today. Wait lang yung ano ko. Guys, ano namang... Ay! Alam nyo tong buhok na to, makikita nyo yan guys, ginupit ko yan para kay Maddie. Naalala nyo nung umattend ako ng Euphoria event. Well, bagay naman ah. Hindi, ito lang siya, wait lang. Well, trend naman ngayon microbank. Love, hindi yun microbangs. Huwag mo na ipagtanggol. Mukha Ay. bang, parang ano ng sisi Cute mo. naman siya eh. Ne? Mm. Cute daw. Anong cute-cute ng kasinungalingan? Para ka na nagsisinungaling yan. Hindi ah. Okay, so anyway, kita nyo naman guys ang aura namin today. Our vibe is so light and we're just so happy because we're gonna talk about, guys, June na, meaning it's Pride Pride Month! Ay, Parang natatae. bakit? Bakit naman? Parang na-feel ko lang, parang ano yung puwet ko. Pero anyway, try natin to. Baka, hindi kasi nireregla kasi ako. So, ewan ko, baka rin natatae yung regla ko. Anyway, enough of that. Let's talk about Pride Month. Okay, love. So, ano namang masasabi mo na Pride Month na ngayon? Well, June na. First week. first week of June. Yeah, kamusta ka naman Okay. ngayong first week of June? Okay lang naman. Nag-gym pa naman ako ng maayos para sa mga followers ko dyan na mas. Yan, magawa pa tayo ng maraming content for the mass community and for the gay community. Yun. Ang linis mo tignan. Oo, nakatingin ako sa monitor. Ang linis mo tignan. Parang Buti ako, naman. parang Yun, ako yun hindi. talaga ang gusto kong i-project dito Parang, sa... parang ako madumi. Hindi ah. Ganda ko kaya. Hello. Sino sabi madumi? Sino nagsabi dyan? Hinaway mo na naman yung sarili mo. Start of Pride Month. First time ko mag-celebrate ng... Ay, hindi. Like, ngayon ko lang na-feel siguro yung Pride Month. Ngayon? Oo, Kasi? like, totoo lang. Ewan ko lang. Noong mga this past few years, parang hindi ko naman siya feel. Wait. Kasi di ba galing ka sa Davao? Mm-mm. Doon ba sa Davao? Like, doon sa area mo? Doon sa amin. Like, Ay, sineselebrate ba siya? yeah, sineselebrate naman siya. Nakikita So, pati ko. ka po, ba't ano pala? Ewan ko din. Parang Ubi yung kasalanan mo. hindi na ako masyadong engage. O yun, ikaw, it's a you Pero problem. like ngayon, siguro kasi like mas natutunan ko siya ng pansin. Since I feel like I'm more involved na sa gay community. And you're like Recently. more socially aware na. Yeah, I'm more socially aware na sa mga nangyayari. And social media, like, kailangan na natin mag-speak up about certain things. So, I feel like, ano lang to sa akin, like, new version of Pride Month, this month. This year. This year pala. Yeah, so I'm very excited sa mga mangyayari ngayong June. And I hope all is well for all the gays. Yeah. How about you? Me naman, anong tanong? What What do you feel about Pride Month? Yes, Like what? it's Okay. Pride Month. So for me, Pride Month is the celebration and acknowledgement of the gay community in the whole world. in the whole world? Yeah. Kasi, nga pala. International pa ang Pride Month. Okay. Sabi mo sa Pilipinas lang Oo, to. ganun. Nakala ko dito. Yeah, so ayun, for me ano siya, it's a celebration of us, and dito rin ina-acknowledge yung mga naging sufferings natin from before, and then gaano nakalayo yung natatamasa na acceptance ng gay community. Yung mga movement natin, yung mga Yeah, success mga movement, natin. yung mga and- march natin. Yeah, yung mga success ng gay community and also yung mga paghihirap at the same time. Oo, actually, parang ang pinaka talaga yung paghihirap. And hindi lang yon, pati rin yung mga, di actually yun pala. Paghihirap mostly. Okay, so, my question is, how do we celebrate Pride Month ba here in the Philippines? How ba? Ang usual na nakikita ko ano lang, yung mga Pride March. Tapos, yung mga, pansin mo, yung mga store, naglalabas sila ng so many rainbow things. And pag pati Pride Month, sobrang daming promo para sa mga badi. Oo. Minsan, A feeling. Salamat ba yung nakita ko? Like, may promo sila na couple promo, pero like, kasali din yung LGBTQ. Kailan? Ngayon ba yan? Tara, mamaya. Hindi ngayon yun. Ay, hindi Dati ngayon. pa yun. Ano ba yun? Dati pa pala? Dat ngayon na lang?
nakita ko lang yung sabi, kasi parang, sila, may couple promos. Hindi ko lang kung Valentine's yun, pero the thing is, In-acknowledge sila. Wow, Grabe that's so nice naman. Samgyup salamat. Oo. Ang sarap-sarap ng cheese nyo. I think Samgyup salamat. Tsaka ng Hindi ko B4. di ko lang masyadong sure kung sila, pero i-confirm nyo lang sa comments kung sila. Naku, kung di pala kayo, hindi pala masarap. Hindi. So yeah, parang here sa Philippines, very talaga tayo loud when it comes I think to... recently lang naging loud. Oo. Or recently ko lang napansin. Hindi, I mean, hindi. Recently lang siya naging loud. Hindi, if ang recently na pag-uusapan natin is 2020. recently like mga 10 years ago, oo. Di ba? Kasi parang... Pero before that, hindi. Pero yeah, for me, paano natin, ang pinaka-celebration kasi here in the Philippines ng Pride Month is aside sa mga promo ng mga tindahan, which is makikinabang tayo, ay yung mga yung mga rally, Yeah. sa circle, Oo, the QC circle sa is Makati, nagiging, saan pa ba? Nagiging dagat ng mga kabadikan yan tuwing Uy, oo, grabe. Grabe yan. Nakikita ko sa yung TikTok for grabe yung mga borta na mga bading. Pour the ganun talaga sila dun. Tapos may mga rainbow na ganun sa face. Yeah. So ganun. Ganun talaga sila. Nakapunta ka na ba ng Pride March? Never. Never. Have I Oo. ever? Never have I ever pumunta sa Pride March. Never. Hmm. Ako nakapunta na akong Pride March. One time. Yeah, and I just wanna share my experience. Alam nyo, sobrang pangit na experience ko nun. Parang na-trauma talaga ako. Sabi ko, ba't ba ako nagpakabakla? Sana din ako nagpakabakla. Hindi, pero kasalanan ko naman yun. Eksena kasi bading, first Pride March ko yun. Punta ako doon, sabi ko, ay, ang mga outfit ng mga bakla, dapat maganda, pasabog tayo na to pasabog talaga. Nakikita ko like Pride March outfit. Oo, talagang iti-tiktok mo yan, girl. Pang party, yung mga suot nila. Hindi pang party love, pang concert ka mo. O, since pang concert, alam mo suot ko, sabi ko, ay, that bongga ako, mag-votes ako. Yung votes ko galing Shein. At ang votes sa Shein, mataas ganyan, matigas, masakit. Puta. Guys, first time ko lang pati sa circle. Alam niyo, sabi ko, Diyos ko, ito pala yung circle. Lord, tulungan niyo po ako. Tapos, naliligaw pa ako. Sabi ko, Lord, bakit nasa lang center of the Philippines na po ako? Ano pong ginagawa ko dito? Oo. Sabi ko, Lord, anong ginagawa ko dito? Tapos nawawala na ako. Hindi ko na talaga alam. Sobrang sakit na ng paa ko. Guys, ang layo pa ng kondo ko noon. So, parang, paano na lang? Kaya yun. Pero sabi ko, ay, hindi pwedeng hindi ko aanuhan. So, talagang nilaban ko, girl. Nag-picture talaga ako ng maganda. Talagang nakisali talaga ako sa Pride. Ganyan, lakad-lakad. Pero yung pa ako talaga, parang gusto niya na magpaputol. Ganun yung sakit. So, parang after nun, guys, parang na-trauma ako. Tapos di na ako umattend ng Pride March. Kasi, nanakit yung pa ako. Pero I feel like, personality ko na lang din yun. Kasi, umaattend din ako ng concerts before. Hindi ko rin talaga pala na-enjoy. Yung madaming tao. Parang wala, hindi ko na na-enjoy. Oo, nakapagod. Sa totoo lang. Yeah, so like yung Pride March ngayon, sumasali naman ako sa mga movement, pero parang at home na lang. Yeah, kasi guys, sorry talaga ha. Like, I love you all. Ito guys, movement to for us. Pero, hindi na kaya ng pa ako yung ganun. Tsaka nang trentahin ko. Hindi trentahin. Hindi, pero yung personality ko lang talaga, parang hindi na talaga niya kaya yung mga... Ako din na someone na mahilig ako sa music. And, syempre, Pride March yan eh. Pero like, hindi ako fan kasi ng ganong crowd. Like, crowded ng mga events. So, I feel like, pupunta ako. Pero, baka saglit lang ako doon. So, I feel like, sa Pride March, baka pumunta ako this year Kasi parang, Pupunta ka? Baka nga eh. Kasi never pa ako nakapunta sa Pride March. Paano pag di ako sumama? Bakit? Ayoko na nga. Kasasabi ko lang kanina, ayoko nga eh. Adi, sasama na lang ako ng friends. Pero wala akong friends dito. Yun na nga eh. Sino ang friends mo dito? Ako lang naman friend mo dito eh. Magaya ako ng ibang friends. Okay, bahala ka. Mag-iisip ako. Pero yun nga, feel ko, baka pumunta ako, pero at the same time, feel ko din, baka hindi. Kasi ang layo nun eh. Siyempre, QC. love, hindi. Marami naman. Meron sa Ay, BGC, meron pa rin sa may sa Pasig, may sa Makati. Yeah, ayaw nga. Kung meron sa Pasig, yung malapit lang, okay lang siguro, baka pumunta. Para alam na rin, wala lang makisabi na humuha sa mga kabadingan and para ma-feel ko rin yung Pride March kasi never pa ako nakapunta. So baka itry ko siya.
dahil pinag-uusapan naman natin ang Pride Month, kadikit kasi ng Pride Month ang Soji. Soji, Soji, Soji. So, let's talk about Soji. Ano ang Soji sa tingin mo? Like, genuinely. Hindi mo siya... Narinig ko siya, sabi, batas daw ang Soji. Ano? Batas. Okay. So, nung pinag-uusapan kasi namin tong episode na to, so, syempre, yung sabi niya, hindi, wag na yung Soji, batas yung Soji. Sabi ko, love, hindi batas ang Soji. Sabi niya, batas yun, Soji Bill. Sabi ko, batas nga yung Soji Bill. Batas ka. Guys, ano ba Soji Pill? Nakikita ko sa news yun sa TV. Soji Pill. Pero like, I mean, to be honest, di ko talaga siya like sinearch. Pero like, aware ako na may ganong, diskusyo online. Pero like, hindi ko siya alam to the point na kaya siya explain to someone that doesn't have any idea about Soji. So, ikaw na mag-explain nun. Okay. So, sabi ko sa kanya, love, ang Soji Bill at Soji ay two different things. Ang Soji is another thing, while Soji Bill is the law. So, okay, pag-usapan muna natin, Soji muna, S-O-G-I-E. Soji is an acronym for Sexual Orientation, Gender Identity, and Expression. Ang pagkakakilanlan ng tao ay talagang nahahati siya sa Soji. So, para siyang planet Earth. Iba yung outer layer niya and iba yung core niya. Okay. Para siyang ganon. So, for example, Soji, doon muna tayo sa sexual orientation. Ito yung kanino ka na-attract. Okay. Like, ano yung sexual orientation mo? Ito yung mga pansexual, bisexual, asexual. In layman's term, attraction mo yun sa tao. So, for example, ako, ang sexual orientation ko is bisexual because attracted ako sa men and women. Ikaw, ano ka ba? Ano ang sexual orientation mo? Pwede kang asexual, no attraction at all. Pwede kang pansexual, na-attract ka sa lahat, basta tao, mga ganon. And actually, and so much more. So, very diverse kasi talaga ang LGBTQIA+. Kaya nga may plus kasi talagang very diverse siya. Yeah, ang dami. Hindi ko na alam yung iba eh. Ang dami ko nakikita online. Hindi ko rin alam na different terms na Yeah. kailangan ko pa i-google para malaman ko. Yeah, okay lang naman yun. Okay, so now let's talk about gender identity and expression. So, ang gender identity, yun yung paano mo ina-identify yung sarili mo. So, for example, ako, I'm a woman. I'm a cis woman. Yeah. Ito, ganito ko pinapresent yung sarili ko. I'm a cis woman. And like yung expression ko, ganito. Ito. Like, Very feminine. basically kung paano mo nakikita yung tao sa panlabas niya. So, for example, sino bang maganda example na halimbawa si Vice Ganda, hindi ko sure si Vice Ganda ha, kasi parang may napanood akong interview niya, but I'm not really sure if updated ba to hanggang ngayon. Just please correct me if I'm wrong. Parang si Meme Vice, ang sabi niya, gay man daw siya. Ano yan? Identity? Parang ang sexual orientation niya is attracted siya sa lalaki. Hindi ko sure specifically kung ano siya, but like sabi niya nga gay man daw siya. And then yung gender identity niya, I'm not sure ha, pero parang lalaki pa din, like cis na guy. Tapos yun, pero ang expression niya is yun, like 'di ba girly siya manamit. So parang ganun. And guys, actually pala, if mali itong mga pinagsasabi ko about sa Soji, please correct me if I'm wrong na lang. Comment nyo sa comment section. Kasi ganito ko siya naintindihan, pero hindi rin ako sure if tama to. Kasi medyo malawak kasi talaga. So, sa mga expert dyan, i-comment nyo na lang guys, just please educate us. And if etong example ko kay Meme, if tama rin ba itong mga sinasabi ko, yeah. So, sino pa ba? Sige, sino pa bang gay personality? Meron sa TikTok, may makikita kayo dyan ng mga trans man. Pero ang mga generawan nila, hindi babae. Okay, so ito, maganda tong sinabi ni Ri. Kasi itong sinabi ni Ri. So for example, merong si Mark. Si Mark ay trans man. So ang ang gender identity ni Mark is lalaki siya. Yeah, lalaki. Ang expression niya is masculine siya. Pero ang sexual orientation niya is sa lalaki din.
So basically, para siyang trans man na bading. Gets nyo ba? So, like, it's very complicated. Pinanganak siyang babae, pero ang feeling talaga niya, lalaki talaga siya. But, yung attraction niya sa lalaki pa din. Like, hindi siya nawala. Kasi parang may nakita ako sinasabi niya na, nakikita niya yung sarili niya na to be with a man, pero man din siya. O, diba? So, guys, may mga ganun talaga. Like, super dami. Kaya nga meron din, diba? Like, pagka pinapapili tayo sa laro or like sa social media account, like, what's your gender? Merong merong male, female, and then others. And yung others is like yung non-binary. So, iba-iba talaga. Yung non-binary naman, if I'm not, like, correct me if I'm wrong, pero ang pagkakaintindi ko sa non-binary, wala silang specific. Like, they're fluid. Tama ba? Parang, oo. Ang non-binary, ganun ata. Hindi ko sure ha. Sa mga non-binary people dyan, please educate us about you guys. Kasi, I'm sorry, hindi ko talaga Pero, yun nga. So, yun ang Soji. Kaya guys, hindi lang basta bakla or tomboy yung mga taong nakakasalumuhan nyo na part ng community. Kasi, ano yan? Sinerch ko na non-binary, guys. Sabi dito, non-binary is a gender identity term for people whose gender is not exclusively male or female. A non-binary person may feel like they are both male and female, somewhere in between neither. Or their gender may change over time. So, parang yun nga, fluid. Fluid nga. They can be, parang depende sa kung anong nafe-feel nila at the moment. Oo. Ganun sila. Fluid nga siya. Mm-mm. So, okay. So, tama. Fluid. Pero again, if non-binary kayo, educate us more. Para like, mas malawak yung kaalaman natin. Medyo malaking spectrum yun non-binary. Hindi guys, actually, ang buong LGBTQIA+, malaki talaga siyang spectrum. Kasi, tignan nyo nga, like, meron trans man. Pero, di ba, ang pagkakaintindi natin sa trans man, gusto niya maging lalaki, so gusto niyang jumawa ng babae. Pero hindi, gusto niyang jumawa ng lalaki. Tsaka 'di ba, meron din sino nga yun? Yung nagsasasakyan. Tapos like naging trans woman siya. Si Andy Mayfield, something ganun. Andy Kingman, something. King, si King. Andy King. Oo, ganun yung pangalan niya. Pinafollow ko din yung hashtag niya. Andy Mid-King. Ayun, siya yung Angie something. Basta guys, yung sinabi niya, 'di ba siya, trans woman siya. Like later on her life, na identify niya yung sarili niya na babae pala siya. Kasi 'di ba nung naging mag-asawa naman talaga sila. Oo, lalaki talaga. Lalaki pa siya nun. Pero sooner on her life, yun, na identify niya na, okay, I'm a woman. Yeah. Pero hindi niya hiniwalay yung asawa niya. Yeah, sila pa din. Inisto ko sila yung sweet pa nga nila. Yeah, sa sexual orientation niya, hindi naman natin sure 'yon. Pero what's important is sila pa rin ng asawa niya. So 'di ba may mga ganun, like hindi porket nag-out siya as trans woman, hihiwalayan niya na. Tapos gusto niya na ng lalaki. Hindi ganun 'yon. Depende talaga siya sa preference ng tao kasi yung asawa ni Kris Jenner, si Bruce. Ano nang pangalan niya ngayon? Caitlyn. Jenner. Si Caitlyn Jenner, sooner on her life din, na-identify niya yung sarili niya na trans woman pala siya. Pero hiniwalay niya si Kris. Hindi ko alam if tinanggap siya ni Kris or like ayaw na talaga niya kay Kris kasi after nun, bumoyfriend siya eh. So baka ang gusto pala talaga niya. Pero kung nag-divorce na sila bago pa, yun. Ayun nga. Hindi ko pala alam. Pero anyway, yun. So, very malawak talaga ang spectrum. At dahil dyan, i-discuss naman natin guys yung societal difficulties na na-experience ng mga taong part ng community. Eto guys, kung kanina very jolly tayo, dito tayo medyo painful to na conversation because this is something na everyday na-experience ng mga kapatid natin sa community. And also, ito yung reason kung bakit merong Pride Month and March na sineselebrate. Kasi guys, again, hindi lang kasi to acknowledgement ng existence but acknowledgement din ng mga sufferings and societal difficulties na na-experience namin sa pang-araw-araw namin na buhay. So, una na dyan is yung discrimination when it comes sa career, sa trabaho, sa opportunity. So, first example that we have is yung mga construction worker. Ang alam kasi natin kapag construction worker, like, it's a job for a man.
Ngayon, kadalasan naman talaga mga nagko-construction worker, mga lalaki. Pero may Yeah. mga babae din naman. Pero like 90%, 80% talaga lalaki. Ngayon, kapag may pumasok sa work field nila na bading, ay grabe. Grabe ng tukso. Oo. Grabe yung discrimination. And if may kakilala kayong construction worker na bading, tapos like, hindi siya tinutukso, very, very lucky siya. Kasi kadalasan, di ba? Kasi kadalasan din kasi sa nagdi-discriminate sa mga bakla is mga lalaki talaga. Like, ang feeling kasi ng mga lalaking to, ang feeling naman nila porket may bakla sa paligid, bet na bet agad sila. Mama Jolens. Mama, ganda-ganda sa inyo, paging sa inyo, feeling nyo. Ang Oo. babaho nyo nga eh. Ganun nga, di ba? Ganun yung... Ang baho nga ng hininga nyo eh. Ganun yung mga Hindi, hinanaing. ang feeling nyo kasi. Ganun kasi yung mga hinanaing ng bading. Kahit like yung mga bading na lalaki ha. Like online na parang, Diyos ko, pag yung mga lalaki na yan, feel na feel nila, bet na bet sila na, porket bading ito ako, Diyos ko, may standards pa rin kami. Yung sinasabi nila. Tama. Which is true. Kumbaga, kunyari, ako, porket nakatra ako sa babae, pag may nakita akong babae, yung bet na bet ko na siya. Bet na bet na kayo. Bet na bet na kita, pinagpapantasyahan na kita, mas maganda pa nga ako sa'yo. Parang ganun din yung inisip ng mga bading. Oo, tama yun. Di ba? Like, ano ka? Sino ka ba? Si Piolo, Pascual ka ba? Kahit tumiyang ka dyan, wala akong paki sa'yo. Kahit Ganun lang. pa, umano ka dyan, tawag doon, tumawad ka dyan, hindi kita anuhin eh. Oo, parang paki ko sa'yo. Tipo, tinin ako. Siyempre, may standards din. Tapos parang, siyempre, parang ikaw na din. Kung di kita gusto. Tsaka yung mga, alam nyo, hindi ko nalalat ng lalaki kasi may mga lalaki namang matinop. Etong mga lalaking sinasabi namin, ito yung mga may toxic masculinity na parang feeling nila, angat na angat sila. Na parang ang feeling nila, pag may bakla sa paligid or sa workplace, Tumataas ang ihi. oo, like parang, kita mo yan. Bet na bet ako niyan. Bet na bet ako niyan. Ganun na, parang ganun na eksena ng mga parang, kita mo yun, si yun, yun yung bakla yung bagong pasok. Kayo na pa nakatingin sa akin, bet na bet ako niyan. Ang feeling nyo, wala namang sa inyo. Tama. Tapos, ito, meron pa. Kapag halimbawa sa workplace naman, nalaman nila tomboy. Ganito eksena niyan. Huy, tomboy pala din si Marife. Tomboy pala si Marife. Alam mo ba kanina, sinabayan ako mag-CR. Sabay daw kami. Sinisilip ako. Sabay daw kami mag-CR. Guys, ang mga babae naman talaga, sabay mag-CR lagi. Sa totoo lang. Ano ba? Pag ba sinabay kasi, tinitignan ba ng ganun yung nyo? Pati nga, mo dyan? Di ba hindi naman? So, pwede wag kayong feeling na porket nalaman nyo na part ng community yung ka-work nyo, talagang i-judge nyo na bet kayo or may masamang balak sa inyo. Diba ako, very masculine ako. Naranasan ko yun yung parang, pag nalaman nilang parang nagiging clingy sa'yo. Clingy sa'yo? Sino? Oo. Sino? Yung mga dati. Pangalanan mo? Ay, hindi mo kapangalan. Anong ginawa mo? Wala, syempre, parang, basta mo feel mo, nag-iiba yung nila. Treatment. Yeah, parang feel mo naman, bet kita, no? Friends lang tayo. Parang ganun. Feel mo naman. Sino nga? Bigyan mo na. Wala yung mga high school yun. Mga high school? Taki-taki, oo. Syempre, nung college, wala nang ganun. Mga tropa-tropa na yun. Ay, Basta may mga ganyang straight girls na pag nalaman nila yung isang babae is bi or something, parang alam mo, nag-feeling sila, ay, bet na bet ako yun. Parang may ganun silang, love. internalized Naalala ko something. lang. May na-experience akong ganyan. Ang feeling nitong babaeng to, kwento ko lang sa inyo ha. So, I think sa pageant to. Yung co-candidate ko, Okay. syempre parang pag mga ganun, syempre, yung mga girls magkakasama ganyan-ganyan. Tapos, ewan ko actually kung anong ginawa ko sa kanya. Wala naman akong ginawa sa kanya. Tsaka, take note guys ha. Okay, just to be clear, hindi porket bisexual, pag attracted sa babae, automatic na kahit anong babae. Guys, ako, attracted lang ako sa masculine women. Never ako na-attract sa femme. Kasi pag nakita ko ng magandang femme, ang instinct ko is hindi, ay, jojowain ko to. Hindi ganun. Ang Parang instinct gusto ko ko, siya i-kiss, hindi ganun. hindi ganun, kadiri. Ang akin, ang ganda naman niya. Ay, gusto ko ganyan. Gusto ko maganda rin ako. Ganun ako. So anyway, ito na nga. Hindi ko talaga alam anong ginawa ko sa kanya. Parang masabi niya yun. Ano ba sinabi niya? Sabi niya, huy, Trisha, alam kong ano ka ha, pero hindi... mo ga... Feel mo naman. Tita, naman, mas maganda pa ako sa'yo. Ano sinasabi mo? Wala. Ganun nga mga fantasy. Tignan mo, nagmumura ako. Nakapikon kasi. Yeah, ano nga fantasy yan ng mga straight people. Huy, like, for real talaga. Like, alam ko kinall out ko siya eh. Like, sabi ko sa kanya,
Te, tumigil ka nga, hindi kita bet, no? Muda pa ako sa'yo eh. Kasi like, totoo talaga. So, super napiko na na-offend ako doon. Kasi parang, can you not? Like, Oo. can you not? Can you not? Kasi isa ka pa, makakatikim ka sa akin, isa ka pa. Papahiya kita dito, isa ka pa. Kasi like, I think, 2 beses niya ata yung inano sa akin. Isang sa mall, tas isang brand visit. Okay. Parang, ang kapal ng mukha mo, parang nahawakan ko lang yata siya noon, or what. Siyempre nakapila, anong gagawin? Oo, di ba ang feeling nga pag ano? Ang feeling, my God, girl. Diyos ko, te. Naku, alam nyo, ayoko na lang magkasala sa Diyos at makakancel pa ako dito pag Okay, tinuloy-tuloy ko pa tong kwento na to sa pikon ko sa kanya. But anyway, sobrang feeling nyo ha. Imagine, nagtatrabaho ng matiwasay yung tao. Tapos, araw-araw nagagawin ng Diyos sa buhay niya. Palagi siya makaka-experience ng discrimination just because of his or her sexuality. Oo. Basically, parang minamalit ka sa workplace. At isa yun sa ipinaglalaban namin. Kasi ang mga straight people, nakakapasok kayo araw-araw ng... Well, hindi naman namin sinasabing walang discrimination. Minsan naman talaga meron. Pero kumbaga, nakakapasok kayo araw-araw na hindi nyo na i-expect yung something na bagay na yun. Kasi ang mga gay people, ay shit, papasok ako, asarin na naman ako ni ganito, ni ganyan. Like kahit ayaw mong i-mind, kasi busy ka sa building your career. Pero ima-mind mo talaga siya eh. Yeah, hindi man siya nangyayari sa 100% of the gay people, pero it's Most. happening. Yeah. Tsaka, guys, alam niyo ang Sojibel, kasi nagpasa ako niyan online bago tayo mag-start. Ano pala siya, it doesn't, parang hindi lang siya limited sa part ng LGBTQ community. Yeah! Pasok din yung mga straight men and straight women dito. Like, kayo rin protect, to be honest. Like, nakita kong example dun is, for example, may lalaki na straight guy, pero very feminine siya. Di ba may mga lalaki, very feminine gumalaw? Parang ganun. Tapos binubuli ka. Pasok ka pa din doon. Guys, ayun nga, tama yung sinabi ni Rick. Kasi kanina, di ba, nag-example ako ng may mga cis woman. Kasi guys, ang Soji itself, kasama nun, cis men and cis woman. Basta kahit ng sexual orientation. Or Kahit kunyari, ano. Yung sa mga... Basta tao. Yeah. Yung mga rules, regulations. Kunyari, kung ano ka, lalaki ka na straight pero gusto mo ng long hair. Kasi pinapahaba mo because of religion, kung ano man Or yung reason ano mo. ka, model ka. Oo, Uso like, yun. kung gusto mo lang. Pasok ka din sa Soji Bill. Kasi part 3 yun, kumbaga ng gender expression mo. Ang ganda ng Soji Bill. So, ba't hindi pa siya pinapasad ganun siya. nationally? Ang kasi, kaya rin feel ko, ang dami rin backlash. Kasi feel nila, Pangbakla lang. pambakla lang yun. Hindi nila alam, sakop din talaga lahat. Like, kahit anong gender ka. Kasi yung inisip nila pag ibang gender, LGBTQ lang. Hindi nila alam, nakasali sila doon. O, diba? O, so, to be clear, ang Soji Bill po ay para sa mga bading, bakla, at straight. At basta tao ka. Yeah, basta tao ka, kasali ka Sakop doon. ka nun. Kaya wag na kayong magpaka-bitter at ano ba Soji na yan, ganyan-ganyan. Tinatanggap na nga kayo. Kasali po kayo dito sa pinoprotektahan ng batas na ito. Yun din ang misconception ko siya ng ibang tao na hindi nagsasearch about it. Oo nga, tangina kasi search kasi kayo. Mura na mura. Pero yeah, yun siya guys. So, like, everyone should be in favor of passing the Soji Bill talaga. So, sana mapasa siya sooner or later. Yan. Tama. At dahil dyan, next naman tayo, discrimination sa society, like sa daily life. Daily life, very obvious. Oo, very obvious. Halimbawa, Napadaan ka lang dyan. bakla, naglalakad. Tapos yung mga nagiinuman sa kanto, ay, di ka dito. Ang pipiling niyo talaga, no? Ang pipiling talaga ng mga to, nakakapikon. So, susuntokin sa itlog. Yung mga tambay na sisisiran yung mga yung mga dumadaan ng mga O yan, Ganda mo, guys. ganun. Correct me if Yan, I'm wrong bawal ha. yan, Pero like, catcalling. part yun ng Soji. Kasi kahit straight ka na babae, it's binastos ka. Discrimination, oo. Oh, discrimination yun eh. So, parang, harassment pala siya. No, it's Sorry. not Sa harassment pala siya. Tsaka meron pa yung, si Valakin ba yun? Parang magda-dine in sa somewhere, sa resto sa BGC. Si Marina. Si Marina ba yun? Pobla, sa Pobla. Pobla yun. Basta Oo. parang hindi sila pinapasok. Oh my God! Oo nga, no? Kasi parang sinabi, ano ba yung sinabi? Dress code. Dress code daw. Oo. Isuot nila para maayos naman daw. Di naman sila hubad-hubad dun. Like, okay, gets ang dress code na bawal slippers, bawal yung ganito. dapat formal. Oo, pero Diyos ko naman, kung ang suot lang nung... kung ang Sila suot naman ng pinapasok. tao is decente naman. Oo.
parang, di ko lang kung magsishare or something. Or like, hindi, magdadine Dine-in sila. nga. Diba? Tapos di sila winawa kasi may dress code. Tapos parang, ano ba suot natin? Masuot namin, kita ba yung Diba? ano? Tapos nung kinall out sila, ano pa, alam ko nag-apologize din yung restaurant, pero like, hindi sila din-rap. Alam ko di sila ni-name drop, pero Hindi may nga. naka-identify ng mga, like, kasi siguro pinicturean yung chairs, na-identify ng mga tao sa Twitter yung restaurant. So, yun. Kinall out sila. O, diba? So, imagine, kung ang straight na tao makakakain, sige, wag na natin compare, pero like, just imagine, kakain lang yung tao sa restaurant, gutom lang. Bakit kailangan pa siyang Na-judge i-discriminate pa. dahil lang sa damit niya? Painful, diba? Imagine, kakain ko na lang, girl, tas diniskrimina ka pa. Oh, parang, bibili lang ako, kakain ako dito. Magbabayad naman ako, buti kung magnanakaw ako. Saan ako magda-dine-in rin ako dito, no? Hindi naman. Dine and run? Yeah. Okay. Okay, so next naman natin is discrimination legally. Ito talaga. Battle talaga to ng mga part ng LGBT community. Kasi parang ewan like bakit hindi tayo sakop? Kasi tingnan mo, I think magiging sakop lang tayo ng like legal clause Mhm. pag naging legalized na yung marriage sa Philippines. Kasi parang doon na siya magdo-domino effect na yan eh. Yeah, okay. So let's talk about it in terms of marriage and then properties and then children. So marriage muna. Kapag kinasal ang dalawa, alam ko holy union lang ang meron dito sa Yeah, Philippines. holy, nothing legal. Holy tapos pili pa, hindi lahat ng Kasi basically, to be honest like holy is parang for formality lang with the Lord. Mm-mm. Kasi pag kahit ikasal kayo ng, like sa simbahan dito, you don't have legal rights to your partner. Like, Tama. kunyari, ikasal man kayo, like yung apelido nyo, will stay the same. And sa Philippine government. and makakakuha ka pa rin ng Senomar. Kasi Kasi hindi kayo kasal. oo, legally. hindi ka Diba? Like, ewan ko kasi, siguro yun rin yung tinitake for granted ng mga straight people is, parang giving your name to your partner. Like yung last name. Kasi that's what the gay people crave. Talaga like, to claim your partner as your own. Kasi parang imagine, parang Mrs. ko yan eh. Nyari, ako, Brig. Mrs. Brig. Mhm. Di ba like, ang ganda pakinggan, pero like, we will never have that. Kasi wala kaming right na Wait yun. lang, sa mga bansa ba na legal yung same-sex marriage? Mrs. na. Mrs. Brig na ganun. Ganun. Sa US, ganun. Tsaka kung saan man legal, kumukuha na talaga sila ng apelido. Okay. Kasi tignan nyo, in relation to what she's saying, kasama din dyan yung properties. So halimbawa, kami ni Ri, bumili kami ng house and lot. Pili lang Pera kung kanino naming ipapangalan. dalawa. Mamimili na lang kami. So, malas ko kung bullshit si Ri, sira ang tok-tok niyan. Pag naghiwalay kami, biglang kinlame niya, kanya lang yun. Kasi alam ko, hindi, pwede ata magkaroon ng joint Kon- name kayo. Pero like, yung syempre Iba pa din yun. Like, ang daming proseso. Like, may mga special power of mga... Ay, hindi. Di ko sure. Basta like, mahaba. Unlike kapag kinasal kayo ng legal, tapos automatic na yun. Oo, parang wala nang need pa. Cheche-bureche. Wala na cheche-bureche na ipa-attorney pa para maghati kayo dyan. Mhm. Basta kasal kayo, sa inyo na yan. Mhm. 50-50. Diba? Tapos sa atin parang, parang masyado pong mahabang proseso. So, ending, sa'yo mo na lang muna yung pangalan. Pero sa atin yan. So, next, and in relation to properties, next is children. Syempre, mag-aanak yung mga So, paano na lang yung mga paano na lang yung mga mag-aanak na halimbawa kami, kapag nagkaanak kami through IVF or artificial insemination or adoption or whatsoever, kanino pala ipapangalan yung bata? Wala lang, pipili lang. Pipili lang. Sa atin. 'Di ba? Parang hindi mo maano na anak naming namin yan. dalawa yan eh. So anak ko lang pala or pwedeng anak niya lang pala. Parang anak lang namin in the name of the Holy Spirit. Parang ganun lang siya. Kasi basically, in paper, anak lang ng isa sa amin. Actually, okay naman yun, yung Holy Spirit, kasi si Lord yun. Pero, dito kasi sa lupa, like sa totoong buhay, hindi mo kasi makiklaim yung anak mo like yung bata. Tapos rin siya, kunyari, what if may mga legal things? Oo. Kunyari, sa school, kailangan ng pirma ng parent lang.
Isa lang. Yung isa na pwede, kasi siya lang yung registered as parent. Tapos yung isa guardian lang. Isa guardian lang. Ouch naman yun. Diba? Imagine, pinalaki ko yung bata na yung simula sa Minahal-mahal ko yan eh. Minahal-mahal ko. Pinanganak ko yan. Ako nagpakain dyan. Tapos wala man lang ako sa birth certificate niya. Medical naman. Pain din yan ng mga same-sex couples eh. Kasi, imagine, ikaw na yung asawa na talaga kayo eh. Kasal na lang kulang. Tapos na-hospital yung partner mo. Hindi ka makakapirma kasi hindi ka niya legal family. I think may nabasa akong story na ganyan. Like, ano sila eh. MLM. Basically, Male. parehas lalaki. Tapos parang na-hospital yung partner niya. Kailangan ng parang i-proceed yung surgery. Hindi magawa. Kailangan ng pirma ng Family. Spouse or something. Para i-proceed ng doctor. Kung hindi, parang critical na. So, parang hindi siya parang sinasabi, matagal na kami, ano niya na, ganyan. Oo. So, parang legally, parang yung mga doktor, alam po namin, pero kasi bawal lang, kasi ganito, ganyan. Kasi gets naman. Baka makasuhan sila kasi pinayagan nila lang wala yung pamilya in, sa documents. So, yun, parang siya, parang nalumo lang siya kasi parang, para sa asawa ko yun eh. Wala siya magawa. Parang naghihingalo na eh. Di niya matransfer ng dugo or something. Wala siya magawa. So, ito yung mga sinasabi namin. Guys, ito yung mga reasons kung bakit merong Pride Month. Ma-experience din namin yung equality talaga sa daily lives Yeah. ng mga tao. We're not asking naman to be more than you guys. We're asking to be equal. So, yun lang talaga yung pinaglalaban. Imagine yung mga rights na yun. Pag, being married or marrying someone you love, having children under, name nyo parehas, or having properties together. Basically, claiming your partner on the, legally. Yeah. Tapos Na parang wala nang makakaharang. Parang wala namang makaharap. Kasi, kumbaga, kasal na tayo, akin ka na. Parang ganun siya. Ay, grabe. Sobrang hirap maging bading dito sa Pilipinas. Yeah, kasi diba, if someone is, kunyari, sa hospital ka, then you don't have any power or to decide for yourself, like yung mga comatose or kung ano man nangyari na, critical. Kasi they have to get the family's consent. So, pag in terms sa may mga ganyan nangyari sa atin, sa mga gay community, sa mga gay couples, wala tayong nagagawa. Kasi wala tayong legal power to do that. And that's, hindi man siya, hindi lang siya, siguro binabroadcast, pero I think it's happening daily. Sa dami ng mga kabatingan dito sa Pilipinas. Oo. Pero love, alam mo, kudos to QC. Kasi si Mayor Joy, meron siyang bill. Alam ko may binasa nga Oo siya. nga, meron, ang galing guys, meron siyang pinasa na yung, na like parang kukuha lang sila ng card and like, ino-authorize nila yung partner nila na pwede itong mag-decide sa akin. Pero QC lang ata yun. Yun nga. Tiga mo. I think I love... QC tayo. Yeah, I love Mayor Joy. I think, actually, si Mayor Joy is one of the most advanced political, official natin ngayon sa Philippines. Kasi imagine, naisip niya na, okay, hindi ko to mapapasa buong bansa, pero at least, pwede ko mapasa Dito to sa city ko, kaya ko. sa citizens nasasakop ko. niya, yeah. Oo. 'Di ba? Kaya sa mga taga-QC diyan na bading at nakaka-experience nitong bill na pinasa ni Mayor Joy, please comment guys and pa-share naman ng stories ninyo. Sana all, no? Sana all na mapasa lang. siya sa buong Pilipinas. Yeah, Kahit sooner sana or yun na later. lang, kahit yung legal, parang, na lang, authorization na kaya niya mag-decide for me in terms, maging critical naman ako somewhere. Yeah. I think that's, first step na yun for us, no? At dahil dyan, let's move on to our next segment, which is toxic or valid ba? So, toxic or valid ba na as a gay person, hindi ka umattend ng Pride March? Valid naman. I think valid. Valid, Ha? oo. Valid. Kasi naman, hindi naman lahat ng gay person available on the day of the Pride Month. Guys, Tsaka, parang may mga trabaho na it's may not mga for tao. everyone. I Parang mean, guys, parang may trabaho naman yung mga tao. Like, Oo. be kind. yeah, and going to Pride March is, will take a lot of your energy. Okay, and syempre kailangan mo rin ng time. Ang tagal kayo ng Pride March. No, like, di ba, usually Napagod it's a yun concert. talaga. Parang concert with different artists. Rally, mga It's ganun. fun, but if you're not like that kind of person, okay Like lang. me. Basta, as long as you show support naman to the community in a different way, it's fine. Sa akin, valid siya. Na, kasi nga, sa personality ko, I think the only way na magiging toxic siya is if meron kang, parang, ano ba yan?
Pride month pa, Pride month. Parang ganun. Kasi, girl, Diyos kasama ko, ka sa parang pinaglalaban. Yeah. Parang magiging toxic lang siya if sa tingin mo. Parang ka-OA yan lang ang Pride Oo, March. like parang wala siyang sense. Like, it's just a waste of time. Ako kasi personally, talaga, like as a person lang talaga, hindi talaga ako fan ng mga concerts na maraming tao. Parang ako. Tapos yung wala kang proper na upuan. Sakit kaya sa paa. 'Di ba? Tama. Pero I mean, iba naman kasi ang pinaglalaban ng Pride March. It's about equality and about our rights. Okay? It's not about just concert and having fun. Okay, so dahil dyan, let's now go to our next segment, which is Ever? Never Have I Never. So, sa mga bagong tagapanood dyan, hello sa inyo. Basically, Never Have I Never is Never Have I Never. Pinaarte ko lang kasi maarte po ako. Okay, so first, we have 7 questions here. First is, never have I ever umattend ng Pride March? Never ako. Ako, I have. So, -1 ka na. Ever have I never naka-experience ng legal problems kasi part na LGBT? No, I never have or never had any legal naman. Parang ako, wala pa naman. Siguro soon pa tayo, no? Bakit tayo? Bakit? Ano ba tayo? I mean, ba tayo magkaka-problem? Legally, alimbawa, bumili tayong property o kung magpapakasal tayo. Okay. Akala ko ano eh. Sino pala ako? Tinanong ko, kasi ang naisip ko problem, negative siya. What if magkasuhan tayo ng something? Yun yung nasa Kakasuhan isip ko eh. talaga kita. Ever have I never na-discriminate sa workplace kasi part ng LGBT? Ako, I have never, but I would say, laging nako-call out. Kasi lagi sinasabi, sayang ka, mga ganyan-ganyan. Is that discrimination then? Oh, I mean hindi ako dinidiscriminate sa ability ko. Pero nadidiscriminate ako like backhanded compliment siya. Kasi alam ko naman pong maganda ako, Yeah. pero hindi po ako sayang. Yup. Di siya nasayang kasi ako ang... Feeling mo? Kanina nga sabi mo di mo alam. Di ko pa sinasagot. Ako, for me, kasi I've been in the industry na like very open to LGBTQ. So, parang never ko naman siya na-experience in the workplace. Sana So, it's a good thing. sana lahat So, ng nanonood sa atin, ganun din na experience nila. Sana yung workplace nyo is very healthy for your health and mental health. Okay, so ever have I ever sinabihan na sayang ka naman? Ako? Sinabihan ba ako? Parang wala naman ako malala sinabihan ako. Oo. Sino sabi sa Diba? akin? Si Ate Tere, diba pagka sinasabihan kang sayang naman daw yung ganda nating dalawa? Yeah. Okay, yeah. 1. I have ikaw. I have. So, ilan ka na? -2 ka na? Ever have I never napagchismisan dahil sa identity? I think never naman ako. Never ka na pag-usapan ng kahit na sino? Yung mali ko, hindi ko alam kung pinag-usapan nila Kahit ako. syempre, di mo na nakakaalam, pero alam ko. Baba mo yan. Alam ko yan. Ikaw din. Alam ko din O, yan. ako din. Ikaw din. 4 ka na lang. 6 O, tayong ako. dalawa. 5 ako. 6, sige. 4 ka. Next. Ever na-mislabel ng ibang tao? Like yung soji mo. Parang na-mislabel nila. Ewan ko. Kasi parang lagi, ang tawag lang naman nila, tomboy. Tom is boy? Oo. So, I think, nasa spectrum ba ang tomboy? Kasi ang tomboy kasi is how you dress it. Tomboy Yeah, it's a is style, no? eh. Pero sa Pilipinas kasi pag tomboy, lesbian na yun. Parang basically, yun na ang umbrella term ng general public sa tomboy. Ano na yun? Si T-Bird at ako. Oo, parang yun ang yun ang... Nora Honor at Vilma Santos. Basta pumapatulog sa babae in the Philippines, you're tomboy. Yeah. So, I think hindi naman. Or like, is that considered? Oo, piling ko ikaw. Parang Ikaw din sinasabihan ka yung tomboy kasi babae. Hindi ang gusto mo eh. Hindi ako na-mislabel. Ikaw lang. Guys, feel ko may dayaan na nangyari dito. Parang eleksyon. Wala Okay, para sa type 5. Ayun lang yan. Meron pa. Ilan tayo? Dalawa? All 5. All 5. Yeah. And lastly, ever have I never hindi alam ang soji? Guys, alam ko Hindi mo alam! Hindi mo alam! Oy! Huwag ka magsinungaling! Nalaman mo dahil sinabi ko sa'yo. Guys, hindi. Alam ko siya, pero hindi ko lang alam ang super and definition niya. Hindi niya alam! Sabi mo nga sa akin, soji bill tsaka soji, pares lang yun. Di mo alam.
ano bang, ang hindi mo alam, ibig sabihin, wala ka talaga idea about it. Love, hindi mo talaga alam. Aminin mo na hindi mo alam. Pag tigilan mo ako, huwag mo akong ginagoyo. Ginagancho mo Guys, ako. sige na, para manalo na lang siya. Ang feeling mo? This time, nanalo siya ng by 1 point. Dahil pinagpinggan ko lang siya. Hindi talaga niya alam, guys. Sa totoong buhay lang. Huwag mo akong niloloko-loko. Okay. So, for our ender question, we have here, what's the point of having Pride Month? So guys, the point of having Pride Month is to fight for our rights. And to raise awareness about our difficulties in life. Lahat ng sinabi namin kanina, discrimination sa work, sa family, legally, medically, It's on basically, our daily lives. it's basically to have the rights that straight people already have. Yeah, and be seen. Kasi, ang daming nagsasabi dyan na, okay na yan. Buti nga, pinapayagan na kayo mag-ganyan-ganyan eh. Guys, iba yun eh. It's never enough. It's never enough. Kasi, feeling ko hindi nyo Hindi pa mafe-feel naman, hanggat yeah. wala kayo kasi, hindi kasi kayo nakaka-experience. Wala kayo sa sapatos namin. Kasi, tawag dyan, ang Pride Month naman is, pinaglaban lang namin is basically, Get, kung ano meron kayo, sana meron din kami. Oo. Let's be fair. And guys, imagine sa lahat ng salita na nanonood dito, lahat po ng binanggit namin kanina, yun yung mga normal nyo lang. Mga bare minimum nyo yun. Isipin nyo, marrying your loved one, having children under both your names, having properties, having legal power with your sa partner mo, Medically, yeah, medically, lahat. legally, lahat man. Lahat yun meron sa inyo, pero never yun napupunta sa amin. Basic, ano nyo yun. Basic human rights. And yun yung pinaglalaban namin tuwing Pride Month. Yeah. Na sana, for us to get treated as a normal human being. Yes. Kasi, for us to have the rights. kasi parang for how many decades, pinaglalaban na to. And ako, honestly, kahit papano, natutuwa naman ako na Somehow, may movement naman. somehow, merong movement. And I am praying na sana itong Pilipinas and actually buong mundo mas maging Open. kinder pa tayo sa lahat ng uri ng tao. Kasi at the end of the day, we're all just humans. We all wanna be respected by each other. So yeah, anong thoughts nyo guys sa topic natin today? Please comment your own stories, if nakarelate ka, comment kayo kasi guys, sobrang natutuwa kami kasi may mga mailan-ilan sa inyo na nagko-comment. Super nalalove talaga namin sa last kayo. 3 episodes natin. May Yeah, mga like sa nagko-comments. episode 1, may nag-comment na isang tao, pero 4 yung comment niya. Oo. Guys, natatandaan talaga namin yung mga comments. Tapos, sa Spotify, may nag-comment guys na isa! Oo. Ang saya! Yeah, ayun ang first comment namin sa Spotify. And then, episode 3, may 4 din na nag-comment. Pero ay mali, hindi pala episode 3. Ay, episode 3 ba? Basta guys, 3 yun, reason. ang point is may nagko-comment na and super saya. Kasi guys, binabasa talaga namin. Kinikilig talaga kami kapag binabasa namin yung comments nyo. So, hopefully, mag-share pa sila na experience, no? Yeah, and Pati sa mga TikTok natin. kahit thoughts nyo lang about the podcast, like about your feedback, binabasa namin lahat yun. Yeah. Kaya naman, happy Pride Month, love. Happy Pride Month. And happy Pride Month to all of us. So, yeah, do not forget to subscribe, hit the notification bell, like, and share this video. And again, comment, guys. So, lahat na pinag-usapan natin today, sa atin lang to. Promise! Mwah!